Kasi anong nangyari sa'yo, irresponsable ka na. Hindi ka na nakatulong sa anak mo. Binubugbog mo pa. Ano pa kinabang mo sa kanila? Hindi mo sila pinapakain. O ano pa kinabang mo sa kanila? Eh di na, doon ka na lang sa kanila. Kalingap, dito tayo ngayon sa bahay ni Joanna sa ni Tate Melchor. So wala po kasi si Ate Marites dahil nandun po siya sa Valenzuela. So kami po ay mag-meeting-meeting ngayon dito at pag-uusapan namin kung ano yung maganda. So makinig na lang po kayo. Tara. Tay, anong inisip po, Tay? Ha? Problema? Anong problema yun? Sabihin mo sa akin. Pag nasabi mo yung problema mo, eh, tutulungan kita. Say, anong problema mo? Ha? Ha? Tay, anong problema mo? Kaya mo ba yung sulat, Tay? Kaya may sulat? Hindi makakasulat. Pinaperma namin, tapos pinasulat namin sa kanya yung pangalan ng nanay niya. Okay, ano? Hindi na niya masulat? Opo, pinaperma po namin yan dati, tsaka pinasulat po namin yung nanay niya kasi kailangan po yung sa ospital. Hindi na po niya masulat. Pinasulat na po namin yan sa kapit. Kaya tinatanong namin dun kung anong pangalan nanay niya, hindi niya mabanggit. Ang problema talaga ni tatay yung kanyang utak talaga, no? Eh, kailangan sana makainom ng gamot ito. Opo, hindi. Ha? Ha? Hindi talaga siya marunong. Magsulat, magbasa. Oo nga, hindi. I mean, yung pananalita kasi niya, napiktuhan. Kahit sa... kasi kung makapagsalita sana, maaaring makakausap, makakahanap ng trabaho. Ano? Ano, Tay? Ha? Ano dito? Wala tayo ito iniinom na gamot eh. Wala nga. Paano naman nag-yosi? May makita lang na konting tao, mangingin agad pang yosi. Hindi maganda yun. Yun nga sinasabi ko sa'yo. Sinasabi ko sa kanila. Yun ang alisin mo. Dapat nga hindi binibigyan ito eh. Kasi kung patuloy pa rin yung ano niya, bisyo niya. Ay, ito, Sergey mo, sinabihan ko, sobrang tagal ko na sinasabi sa kanya, hindi talaga siya nakikinig. Sabi ko sa kanya, pinayuhan ka na ng doktor, bawal sa manigeryo, bawal ka sa alak, pero ang kulit mo para tigas na binalik niya pa rin. Kaya hindi talaga siya gumagaling. So, problema sa'yo, ikaw may problema. Hindi yung sakit. No, Tay? Tay, ikaw may problema, hindi yung sakit. Ano, Tay? Ha? Pero sana ang pakiusap ko lang sa inyo, lagi dapat malinis itong bahay. Ano, Joanna? Casey? Apo. Pwede naman kayo dito tumira eh. Oo. May tanong nga sila. Ano? Anong tanong? Ay, tanong mo na! Anong tanong? Sergey mo, may tatanong lang po ko. Ano po? Ano ba yung grocery na sila kaya Mitchell na po magluluto? Ako po magluluto. Ikaw na mag-asikaso nito. Hindi po kasi ang problema ko lang kasi kay Sergey mo. Si Kaya Mitchell hindi namimigay. Ay, hindi. Tatay. Nambubugpog pa po sa anak eh. Kasi hindi mo naman sila pinapakain sila, ano. Doon ka makikain sa kanila. Ha? Right, Melchor, ha? Ayaw po niya Sergey mo. Katulad niya, may grocery na siya. Ayaw niya mamigay. O anong gagawin mo sa ano? Hindi mo pinapakain yung anak mo. Kasi kanina si Joanne nangihingi po ng arsing ginagawa, binabatukan pa. O bakit mo binabatukan? Ganyan ang galit niya. Yun po ang naman ng mga tao. Kaya tawagin lang siya ni Casey, kakain doon. Si Casey na lahat. Tapos, katulad po yung pag-anak niya, sinabi ko sa akin si Joanne po, pinakakain ko. Ang masakla po dito, nagsarili po sila niyo, iniwan sila mama. Nagsarili sila ang masakla po. Yung anak niya, ang dami nagsasabi sa akin na yung pakainin. Kaya nagsusumbo sa mga tao. Hindi ko kinokonsente yung gano'n. Pag hindi mo pinapakain yung anak mo. Kaya ko lang po, para mas maganda. Kasi, nasanay ka na yung anak mo doon sa kay Casey. Ano Tay, pinapabayaan mo. Paano yun? Sinasaktan mo rin si Joanna. Alam mo tatay, pag sa totoo lang talaga. Hindi daw niya pinapapasok pala dito sila Joanna. Ayaw niyang papasukin. Ay, ibig sabihin Tay, hindi ito para sa iyo Tay. Para sa kanya. Hindi ito para ito sa iyo. Kay Joanna ito. Katulad ng Sabado.
ayaw siya papasukin. Mm. Yung katapos po nila magsimba, nagsumbong po sa akin yung O kapatid. papa, ito pakinggan mo. Pakinggan si Joanne. Hinagis-agis po yung mga gamit namin sa school. Pati yung sapatos po. Ganyan si Papa niya kalupit. Kaalala niya porque si Mitchell din nakapagsalita, mabait. Pero di Kaya pinapahabaan ko lang ang pasyensya ko. Hindi Dati pa naman maganda. yan, sir, matigas ang ulo kasi bigas, no? Hindi pa na-stroke. Kaya ngayon lalo nga na-stroke yan eh. Ay, naku tatay. Ikaw ang may problema rito. Kaya siguro si Ate Marite siguro kaya pumayag na lang yun na Napaligpit yung mga gamit niya. umalis dito kasi hindi ka naman nakakatulong sa kanya. Sabihin, kaya wala pa yung mga gamit nila Joanna. Ano tay? Lahat sa akin yun. Damit. Hindi ka naman nakakatulong sa kanya. Kung totoo, ikaw yung padre di pamilya, ikaw yung maghanap ng paraan. Hindi yung maghanap ka ng paraan para pang sigarilyo mo. May anak ka na nag-aantay sa'yo. Tapos ngayon, hindi mo mapaparalin. Ano kinabukasan yan kung nasa sa'yo? Magpalit ka ng bahay. Hindi ko pinapatuloy. Ano? Magpalit ka ng bahay. Magpalit ka ng bahay. Siya doon, ikaw dito. Noon nga na hindi pa stroke, di ka nagpaparal ng anak eh. Yung pinupuntahan pa namin sa trabaho yan eh. Ay, nako, patay tayo Alam dyan. nyo lang. Binibigay pa yan kay mama. Ngayon naawa kayo sa kanya, hindi namin pinagtutulungan siya. Asan Ngayon sa naawa cellphone ko kayo na sa sa sayo? kanya kasi stroke siya. Pero nung una, dati, 2 weeks yung bago umuwi, wala makain mga anak niya dito, nag-aaral pa. Ako, dati po, yung sinabi ko nga Galit po, pa. yung sinabi ko nga po, hindi naman po, nagsasabi naman po ako ng toto kasi kami po, simula lumabas na to, magkakasama na po kami nila kami sa Taytay. Lasinggero talaga siya. Tapos uuwi lang siya, wala ng pera. Ito yung ate nagpapatunay. Ayan, ikaw, magkwento ka, Grace. Dati pa yan, sir, Dito talaga kaya kayo mag-usap para hindi kayo Sige doon kayo sa loob. yung dati pa yan, sir, kaya nga nagsabi. Nahihirapan ako sa inyo eh. Yan kasi si Kuya Melchor, di lang sa pag-ano talaga, matigas ang ulo. Dati nagkatrabaho yan, di pa yan na-stroke. Uuwi yan sa bahay, minsan 2 linggo, 3 linggo. Tapos hindi pinupuntahan ni mama. Pagpunta sa may trabaho, makikita namin yung listahan. Sa mama naman kasi di marunong magbasa. Tinitignan ko. Pagkita ko, puro mga nakalagay, mga jeans, sigarilyo. Tapos binibigay kay mama lang, wala pa sa 500. Tapos Binubugbog yung mama mo. Okay, Tatay Melchor, namumugbog ka pala. nambubugbog yan, sir. Sa uyo pa, sa uyo Sa pa. uyo pa yan, kaya nga nagagayat yan ng asawa ko eh. Sir, kayo hindi pa kung saan nag-ano, ito pong kapatid ko, trauma na sa kanya. Ito si pangalan niya, Stanley. Trauma na sa kanya. Pag sabi sa akin, Tikaysi, ayoko pa kainin ni Papa Tikaysi. Kaya bawat matutuyo, at kumain ka na ba? Hindi ate Tikaysi, binibigyan mga ulam. Hindi, ganito gawin nyo. Pag once na sinasaktan, kuhaan nyo ng video at ako mismo magpapakulong. Sabi ko nga sa kanya, sir, huwag yung makapanoodin tong babae dito. Ay, di ka naman pinapatulog ka nun pa. Kasi, Hindi, magpalit kayo ng bahay. di ka naman talaga itong pinapatulog dito, no? Kasi itong bahay na to, dahil sa iyak ni Joanna, nabuo ito. Kasi ito, babae ito para sa akin, hindi ko talaga Tanong ko lang, sir, kung sample na lang, dumating yung nanay ni Joanne, may posibilidad pang makabalik, may tumira dito? Ganun. Pwede naman siyang Oo, tumira kasi, dito. Siyempre may problema muna ngayon, medyo ano pa. Hirap yan. So, Mamatay. ang si Casey, ang kanyang magpapangako na ito, kung sa pagmamagitan ng inyong lakas, inyong magkakapatid, lagay ko hindi siya mahirapang pumasok kung tutulungan nyo si Casey. Kasi mahirap din magpalaki, lalo na itong dalawa. Mahirap, di ba? Kita nyo naman, ang dami nyo, tumili rin kayo. Lalo na, nagagdagan. So mahirap. So kung mayroon kayo ibigay sa kanila, huwag nyo naisipin na kung saan mo ginamit ito o magamitin. Danay kasi sir, nakakabalita kasi kami, pag nagbibigay kami, dahil kami kapagkasama. Kamula, ba't ito lang, ganyan ganito. Wag na i-case kung ano man na ibigay nila, pabayaan mo. Ang importante na mayroong inabot. Kasi hindi naman natin masasabi na maganda ang trabaho nila, di ba? Kasi nakita mo naman na alam din mo rin yung trabaho din nila. Kumbaga, ipag-pray mo lang din na makaluwag sila makapagbigay. Yun lang Matapon kasimple. yan. Kasi ang Ito yan Panginoon, sir, ang totoo talaga niyan sir. Ito, yan si Joanne, ngayon lang yan dito. Nagtumira yan sila kasi yung 2000, kailan ba yung nandun kami?
yung pinanganak kasi yan, sa amin talaga yun sila tumira. Nagkasawa kasi ako, sir, 16 years old. Oh, 16 years old. Oo. Sa amin yan lahat sila tumira, sa amin mag-asawa. Pati yan, sila mama sa amin yan, sir, alam yan nila, sa amin yan tumira. Yan si Joanna, pinanganak yan ni mama sa General Hospital. Kaming dalawang mag-asawa ang nag-ano niyan, nag-asikaso sa hospital. Kasi ito, si Kuya Melchor wala. Mahilig ko mag-inom-inom ka ng alak. Kaya pinupunta namin, wala ang nag-asikaso, kami dalawang mag-asawa. Tapos napunta lang yan dito kasi binenta yung bahay nila sa may 135. Pagbenta ng bahay, dito sila pumunta. Ngayon, nakabili sila dito ng lupa, kaya kay Tita Marilyn. Ewan ko kung binili ba o binigay lang. Kasi sabi ni mama, binili daw ko ng 6,000. Dito sila pinatiran yan. Tapos ang nagpagawa daw ko ng bahay niyan nito, nila pansamantala, hindi pa nagagawa. Itong kapatid ko na lalaki. Siya nagpagawa. Eh, ang problema kasi kay mama, pag tinutulungan si mama, susugal yung pera. Yung dati yung bahay nila, yung ano lang, nagpitakpi lang sa ano, nagtulog sila ano. Nisusugal si sir yung pera. Sinusugal niya yung pera. Sumawad ako ng paluwagan, pinahas ko yung bahay na to. Wala, sila kami tsura, sinisipa yung tindi, yung gero. Kaya Hindi pa siya, sir. Alam mo yan, lahat may ano na yan ni Kuya Melchor. Ay, talaga siya magwala. Nagwawala ka pala talaga tayo, Melchor. Kaya nga lagi Nagwawa pinakawin ng naman tong kapatid bata ko yan. sasaktan mo. Kaya nga to, sir, mo, parang natutrauma, ayaw niya minsan umuwi dito sa kanila. Oh. Paano mo yan kung sasaktan mo lang sila? Ipakulong! Paano mo, kaya nga videohan nyo. Kaya nga di ba pa nagsasalita ako? Videohan nyo at Hindi nakakapagsalita kasi magre-report. totoo yung mga sinasabi ko. Ako, tulong-tulong tayo. Kayo mismo mag para at least itong bata, pwede rin siya mag-witness. Ayun ang At sinasabi para at ko. least makulong siya. Sinasabi ko sa kanya, Oh. kung dati pa siya nang hindi nagluloko-loko, edi sana maayos pa pamilya Videohan niya. nyo, kung gusto niyo na may halimbawa na sinaktan, sabihin nyo sa agad sa akin at ako mismo magtawag ng pulis. Babalampot natin. Kuhaan natin ng ebidensya. Ha? Ganun lang kasimple. Hindi natin patagalin. Kung ganun man lang, ay useless ang aming pagtulong kung ulit-ulit man lang na ganyan ang style ng pagpapalaki nitong tatay. Ay, pakulong na lang natin. Wala rin namang magawa. Joanna? Ha? Upuan, bangkit. Kaya minsan sa mo, yan ang mga kapitbahay namin, ay sila Joanna, ay na naman, katulad po ng Sabado, di ba po nagsimba po sila. Pero ang mga bata, dapat doon ang mga bata sa Doon muna sa Kahit tayo. Labas muna daw muna. Mga bata, Gawas, anay ko kayo sa gawas. Doon muna kayo doon. Doon sa mga na kayo kaya dito mong bahay, kaya titalelin mo. Kaya nga dati laging inaaway ng kapatid ko yan kasi lagi ito nagwawala ko nakakain. Halika ate. Ay, pati ako damay. Ayun, sige na Francia. Magkamag-anak kayo eh. Hindi kayo May bahay kasi yan sila, sir, 1 trip. Sa Isa pa, ulo. meron ka pang isa. Binenta ni Mama. Di mama mo Binenta ka. ko. Tapos dito sila tumira. Pagtira nila dito, sabi daw kami magagawa ng puhunan, pampuhunan. Hindi naman ginang pampuhunan. Kaya ito nagagalit kasi pag binibigyan ng pera, sinusugal. Kaya ito nadadala. Sinusugal kasi ni Mama. Sabi ko naman sa kanya, pabayaan mo na lang. Kung magbibigay ka ng pera, ibili mo na lang ng bigas. Tapos bigyan mo lang kasi may edad naman na si Mama. Kumbaga, libang-libangan na lang yan. Bigyan mo kahit pa 100 ayun, pang sugal-sugal mo kung gusto magsugal. Pero kung yung bibigay mo na malaki, ibili mo na lang ng mga bigas. Sabi kong gano'n sa kanya. Nadadalaan na, magbigay kasi susugal. Yung isa rin niyang kapatid, yung nagbibigay din yun, si Buknoy, kahit paano mao yun. Ito ang problema kasi, wala nang sila nagsama ng kapatid ko, ipinakita niya talaga yung abilidad niya, kahit sa nabalitis pa. Talaga nananakit siya. Pag nasa taas kami nakatira, kasi up and down yung bahay namin doon, nabenta yung gano'n yung tatay ko, nagkasakit, ay nanay ko, doon nagsimula yun. Ito, nasa baba sila nakatira, hindi ka makakatulog hanggang pagdating dito. Ganun pa rin. Ngayon, siyempre, yung mga anak, hindi nagkaganahan. Nandun yung kapatid ko, sugarol. Tinatanggap ko yun, pinagsasabihan ko, pero wala tayong magagawa, matanda na eh. Tumutulong to, itong mga kapatid, mga anak, yan sila. Dan siyempre, ama-ama, maapekto yung mga bata, kulang pa sa pangaral, kulang sa disiplina, di ba? Ganun nangyari. Tumulong to, pinagawa yung bahay. Kasi waiting shed lang to, 2019, nandito kami, na-lockdown kami. Talagang kawayan lang talagang titulugan dito, as in talagang grabe. Siya nagpaayos. Ito, walang maitulong. Wala yan. Pupuntahan pa namin si Tikling na kapatid ko, yung nanay niya, kasi no read yung nanay niya. So, hindi marunong talaga magbiyahe. Sinasamahan ko pa doon, pagdating ko doon, inom, magkano na bibigay sa kapatid ko, 1,000. Kasya ba yun? Sa 2 linggo? Lagi ko yung inaaway, tsaka yung kapatid ko dito isa. Lagi yan inaaway. Sergey, maganon din yan.
Yung lumabas din si Stanley, yung batang maliit. Kasi ako yung kasama nila mama yun dyan sa may tatay. Yung lumabas din yun, sinunto ko. Kasi hindi pa ako sa sige mo. Wala. Hindi, sinundo ko yan doon sa may kaintari. Kasi hindi ako marunong magbiyahe. Ang buti nga kamo, gumawa ko ng para magtanong-tanong. Kung saan po trabaho ni Kamicho. Yung pinuntahan kasi Kamicho, lasing pa po. Ganun din yun sa anak niya na si Joan. Walang Ganun swerte din lang si lasing mama din. mo sa asawa Mga talaga lalaki. lalaki. Walang swerte. Sa totoo lang. Walang Danay pa ano, basta sabi ko nga wag papatulugin si Joan dito. Totoo yan, kay Danay itong dati minanyak ako niyan, sir. Oo. Nasa kulungan, kulong na yan, lumuhod lang sa akin mama ko, sabi ng mama ko, wag daw ko na ipakulong kay wala daw ko mapakain sa amin. Eh, ang totoo nga, hindi nga yan nakaano sa amin pagkain. Oo. Hindi, kaya pa sabi sila. ko wag Barangay ko yan eh. Sa Novaliches. Alam niya ni tita. May record yan sa Inano ko yan. sa Novaliches. Sa Oh, ulo. tapos ganun din nangyari sa akin, ganun din nangyari, hindi ko din ako kaya gusto ng kapitbahay namin doon ng tanod, pakulam doon na. Sabi ko, maawa man ako, sa ano naman, parang tatay ko na rin. Binabayaan ko na yun, binagbigyan ko na siya ng pasensya. Kaya nga sabi ko, wag patulugin dito si Joan, walang kasama. Kaya yun sabi ko, yung nangyari sa amin ni ate, hindi ko talaga papatulugin si John dito kahit anong mangyari. Kaya nga po, yun nga po nangyari, sabi ko, sabi ni John sa ate, Casey, paano yun pag naayos, saan ako matutulog? Sabi ko, hindi ka matutulog hanggang wala si mama mo. Matutulog ka pag nandiyan si mama mo. Dito sa kanya. Yan nga po sabi ko, babae ka, ayoko rin magpatulad ka sa amin dati. Nangyari sa amin ni ate, nangyari sa kanya. Madala sana ng buhay nila kasi kahit pa paano yung kapatid ko nagtrabaho. Pero Basta ito ganito kulang. lang. Kasi ayaw ko rin na tumagal pa yung issue na yan. Alam niya na pala na ganyan siya. Kung magtulong-tulong tayo, kung lagi niyang gagawin na sasaktan itong yung dalawang anak niya, i-report niyo agad. Meron tayong sasakyan, pupunta tayo agad tayo doon sa magkuha tayo agad ng pulis. At yun ang i-report natin na ganun siya na tatay. Para at least, tapos ang problema. Ha? Walang problema, may mga kakilala ito yung mga pulis na madali lang magdampot. Katulad yung di ba? Kasi pag sinasaktan, ganyan, nako, Tatay Melchor, huwag mong gawin na yan. Dahil ako, hindi ako magdalawang isip na ipakulong ka. Kaya sabi ko sa'yo, Kuya Melchor, ikaw na-stroke ka na, magbago ka na. Hindi basta-basta si Marites ang ano sa iyo. Hindi na kita magbibigyan. Kasi maraming beses mo na palang ginagawa yan. Ngayon, pag once na ito magsabi na sa akin sila, Tatay Melchor, at makuhaan ka ng ebidensya, I'm sorry ka. Kulungan ka talagang bagsak. Minsan nga sabi ni tatay dyan, ano naman yan, inaaway mo na naman yung anak mo. Galing na po, di ba po sa mga ko sila, nagpo po ako sa bahay mo, nagsumbong sa akin nagsumbong sa akin yung kapatid na sabi, si Rio, sabi na kanya, kasi yung kapatid na ay papasukin ng papa niya, pinagbabato yung mga sapatos. Sabi ko, ha? Kaya pumunta ako dali-dali dito. Sabi ko, kami ba tayong papasukin yung mga anak mo? Nasin ba yan? Magdamit si Joan, hindi lumabas si Jan mo ng damit. Kaya sabi ko, Joan, halika dito, kumuha ka. Yung pumunta ko dito sa bahay nila. Wala, nagtakot man siya sa akin. Kaya kumuha si Joan ng damit dito. Tapos nagtatapon niya kami. Kaya sabi ko, kunin niyo yung mga damit niyo. Bakit niya tinapon? Bakit mo tinapon kay Melchor damit nila Joan? Ganyan siya. Napansin ko siya. Lagi na siya nakapagsalita. Ano din naman, madali sa nangong? Kung nadilig yun. Bueno, Mainit ang ulo niya. Mula na nagawa to, parang feeling niya sa kanya. Yung mga anak niya, wala nang pake. Parang ganun ba? Kasi napansin ko siya. Ako hindi lang ako nagsasalita. Kasi naawa rin ako sa kanya. Pero anak niya yun di ba, sir? Yung obligasyon niya, yung kahit stroke siya, hindi yan yung dahilan para maging malupit ka sa anak mo. Yes. Malupit eh. Dapat maghanap buhay ka pa rin. Kaya nga siguro iniwanan ng unang pamilya eh. Pinost niya sa Facebook, di ba? Pinost ko yan, sir. Wala nga nag-claim? Stroke. Wala nga Sa nag-claim. mismong Bicol man siya nakatira. Ginpost ko lahat. Pinost ko sa Bicol. Wala naman nakakilala sa Wala nag-claim kanya. sa kanya, di ba? Kasi Wala. sa unang asawa niya, ganyan siguro kanyang... Hindi. Yung una pa lang yan, pinahanap niya sa akin yung anak niya. May anak daw. May anak siya, sir. May Ang asawa sabi din ko yan. sa kanya, bakit kayo iniwanan ng asawa mo? Siguro kaya iniwanan ka ng asawa kasi gaya ugali mo. Sabi, oo nga, hindi nga ako nagkamali. Ganun nga talaga ugali niya, sir. May nagsabi sa amin na kabaryo niya. Iniwanan siya ng asawa niya. May anak daw kung siya isa babae. Sino naman tatagal sa Tapos ugali po, niyan? yung ande po, Malainom na, di ba? ang sabi ko, may contact ko sa tatay ng asawa ko, may kumontak, biyanan ko, may tumawag doon, tsuhin nito. Yung tsuhin ni kami, susunduin daw to. Ang sagot ni mama,
Dapat nga po hanggang ngayon wala na yan sana dito. Ang masaklap na po si mama po. Pinapasundo na po yan. Pupunta na po talaga yung tiyuhin dito. Ayaw ni mama ibigay si Kuya Mitchell. May hanggang ngayon may contact po kami sa kamag-anak niya. Tiyuhin lang niya. Oh, si papa. Kasi taga Bicol din si papa oh. Ano niya yan eh. Nag-video call niya sila isang beses. Kausap niya. Hindi na siya maintindihan. Kamukha niya yung tiyuhin niya. Dapat pala. Uwi ka na lang. Kung ganun ka na hindi mo kayang gampanan yung obligasyon mo, uwi ka na lang doon sa ano mo. Kamag-anak mo. Manda ka lang sa akin mamaya. Kasi kung nandyan lagi yung anak mo at makita ka, masaktan mo sila, at makuha ka ng video, automatic. Talagang ipapadampot kita. Dapat nga kami siya magbago ka na tapos natulungan kayo ni Sir, na may bahay na kayo. Eh, hindi naman to ano lang yun, material lang to. Pero ang totoo talaga yung paano natin i-improve ang ating sarili, lalo na yung mga anak. Violente siya palaki sa anak. Dati ka naman yan, ganyan. Parang naman hindi natin alam. Wala na nga tayo may pakain, tapos sasaktan pa natin mga bata. Papasok pa sa school, ayaw pa papasukin. Kaya nga po, minsan nga po, Sir Gay, sabi ko, hatid niya yung bunso niyang anak sa school. Kasi minsan po kasi may anak din po ako. Sabi ko, hatid niya sa school yung anak niya, kinder. Dati ako hatid sundo, ako rin nag-enroll. Sabi ko, hatid niya po si Stanley. Ang sabi niya, ang tutututututu, ayaw daw niya. Sabi ko, alam mo, napapagod na rin ako mag-hatid sundo at may maliit din ako, inintindi ko rin. Siya naman, Sir, tingin ko sa kanya, buo yung pag-iisip niya. Oo, talaga. Hindi lang siya makasalita. Kasi nakikinig Kasi siya, diba? nakakaintindi nga siya ng hindi lang siya nakakasalita. Buo man yan. Buo nga po. Ay katulad niya, dapat ang pasok ng Stanley 8:30. Ngayon, sinasabay ko si Joan sa 6:30. Kaya para isahan, hindi ba ako mapagod na? Oo. Ang gusto niya kasi, yung obligasyon niya, ipasa niya sa ibang tao. Oo. Ganun yun eh. Kasi nanganak nga Kaya siya. naman dati sa amin si yun, Joan? Sir. Oo, sa amin. Hindi pumunta ng ospital yan. Kami Ay, pala Kaya wala. sa ng trabaho, sandaan sa araw, doon ka sa kawa. Sa bundok. Mas mabuti pa nga yun. Tinan mo yun, napagawa pa nga itong bahay. Gusto pa, may Doon ka sa sweldo rin bundok. siya. Oo. Ha? Dapat Doon ka sa hindi bundok. Di ba, Sergey mo, binigyan mo siya, Ayun. Sergey mo ng hapon yung 50. Mm. Ang ginawa, sabi ko, bakit, saan mo ginawa yung 50? Di ba sabi ko, nagsumbong ko, tita, yung timon, binigyan ni Sergey mo ng 50. Pinangbili ng sigarilyo. Kaya nakapagdating nga namin, nangingi agad din ng sigarilyo. Sabi ko sa kanya, wag mong bidyan. Binigyan mo yan? Alam mo, Milcho, pag inatake ka, wala na silang pera, pambayad sa ospital. At saka Pero sa yung sila na ospital kukuha. yan, Sir. Nagkatrabaho ako, Sir. Tawag sa akin si Mama, umiiyak sa Hindi akin. na natin Wala pantay daw madala kung ng pera daw hospital, po. gagastos pa tayo doon Kaya na, sa Sergey mo, kulungan. kahit Nagpadala ako nun para lang sa kanya, tapos hindi pa rin hindi na siya nagbabago. tinatanggap sa kabading. Kasi ang kasulatan doon, hindi na siya, kahit anong mangyari, hindi na siya tatanggapin dito. Kasi, ayun nga, kulangan sila kung pambayad. Naglakad kami ng Santipolo para mahanap kami ng pambayad. Eh, ikaw, Tatay Melchor, magbago ka na. Ha? Kasi kung makita ko pa na marinig ko na sinasaktan mo yung dalawang anak mo, tandaan mo, Melchor. Ha? Basta, ayusin mo lang. Pakainin mo 3 beses sa isang araw. Kaya naman niya magluto eh. Kaya naman niya kasi Kainin saktan mo, naman. alagaan mo yan. Maliliit pa yan eh. Tamad lang Ihatid talaga mo sa siya. school. Tamad. Ayan. Kaya Iyatin nga mo po kayo, sila Medjol. napapalisan ng kanin kasi sa kadamutan niya. Oh, kita mo? Tamad Kita lang mo? siya magluto. Kaya naman niya eh. Katulad niya, di ba po, Sergey mo, nagbibigay ka ng 5 kilo, yung mga grocery. Sus! Kaya ako nabubwisit. Sabi ko, mahingi kayo ng pangulam niyo kay papa niya. Ayaw, bigyan. Nagsusumbong ko sa akin yung mga bata. Bakit ganon? Bakit ganon? Kaya sabi sa akin ni Dapat tatay, nga, magluto ka ng... ang sagot niya sa akin ni tatay, sabi sa akin ni tatay Jay, matanda. Oh, ayaw na naman pakainin ng mga kapatid mo. Oh, si tatay laging gustido ganyan, lagi lumalabas si tatay. Ang gawin mo kay Medjol kasi, pag umaga, magsaing ka ng diretsyon tanghali. Ay, na sana maganda. Sa akin lang, Sergey mo, kayo naman ng kano, no? Sa akin lang, mas maganda siya ang magluto sa pamilya niya. Yes, tama. Pero ang dalawang bata, matutulog doon. Tama. Ikaw ang mag-asikasyo dito lahat. Kasi kaya mo naman eh. Kaya naman niya. Nakakaigib ka nga pambili mo ng yosi. Oo. Ano pa kaya yung mga anak mo hindi mo Hindi, maanuhan? Samahan mo na lang dito matulog. Dito na Okay, lang ka sige. matulog. Wala rin ako, Sergey mo, di ba? Hindi. Sakto naman. Sakto naman. Sakto naman. Magtabi ka lang po. Sakto naman ata kayo dito eh. Hindi mo. Pwede naman siya na lang ang matulog doon. Yung mga babae ang dito. Ayan. Kasi Wala naman kayo safety. asawa mo. Para Wala naman i-libre yung ka ng asawa mga niya. pagkain Pag wala ni asawa mo, dito kayo Ni matulog. Kisi. O ano? Ha?
Doon ka matulog sa ano? Kabilang bahay. Sa kabilang bahay. Sa bahay nila, Tapos Joanna Casey. dito. Sila mga ngayon, babae. Wala silang tiwala sa iyo. Wala silang tiwala sa iyo. Hindi naman kami nagsasabing gagawin mo, pero mag-advance kami. Kasi nangyari na. Yan, ginawa mo pala dito sa ano. Binabastos mo pala itong ano mo. Anong grade ka nung Grace? O, May asawa na ako. May asawa na siya. Nagiinuman, yung asawa ko sir, nagiinom, tapos siya, napaupo kay kauwi lang niya galing trabaho, umupo siya, lasing. Oh. Doon pagdaan ko sir, buntis pa naman ako, dindakma ba naman yung pet ko, nakita ng asawa ko, ginbulos iya, ginsakal. Ano mo gagawin sa asawa ko yan dito sa harapan ko pa ha? Tinaga na rin ng lolo ko yung tinangko yung tenga niya banda. Ay, oo nga ba, no? Bakit? Bakit nakalimutan Kasi ako? yung tinaga yan kasi dahil nga sa amin, dahil nga sa anak niya rin saka sa amin. No, tinaga yan siya kaya nang bubugbog kasi yan sa amin. Kaya wala siyang karapan na nabugbugin kami. Nanay ko hindi kami nabubugbog, siya pa kaya. Tinaga yan dito, nakita ng loko-loko na binabugbog kami. Tinaga yan siya dito. Di ba, Yay? Kasama ko dyan sa'yo. Hindi ko na alam yun na. Tinaga dito yung tenga niyan. Ay, ito tenga niyan kabila. Ayun tayo. Hindi siya makapagsalita kasi totoo yung mga sinasabi sa kanya. Kaya Mabait lang kailangan. kasi si Tetis eh. Oh, sige, andun na tayo. Sige. Huwag natin pakialaman yung grocery na yan. Pero, ikaw magluluto para sa anak mo. Ha? Pagpapasok sa school yan, kailangan mo silang babaunan. Binapunan. Ayan, may bigas, No, mayroong ulam, kaya obligado kang gumising ng umaga at lutuan sila para papasok. Okay? Oh. Huwag niyang pakialaman na. Pag once na hindi mo magagawa at hindi papasok yung anak mo, lahat ng grocery na yan, ipapakuha ko kay Casey. Ha? Sige ha. Sige ha. Oh, pangako mo yan ha. Pangako mo yan. Kasi, pag once na nagkamali ka at sinasaktan mo yung anak mo sa kulungan ng bagsak mo, ha? Ako magsasakay sa'yo, ako kuha ng pulis doon at dadalhin ko dito. Ayan, yung witness na mga, ano mo, anak mo. Sigurado yung anak mong babae at saka yung lalaki magsasalita yan pag in-interview ng DSWD yan. Naku, lalo na. Tingnan natin hindi kayo dalhin agad sa kulungan. Kasi anong nangyari sa'yo, irresponsable ka na. Hindi ka na nakatulong sa anak mo. Binubugbog mo pa. Anong pakinabang mo sa kanila? Hindi mo sila pinapakain. O anong pakinabang mo sa kanila? Eh di na, doon ka na lang sa kulungan. Kailangan kang ilayo doon sa mga anak mo. Kung mayroon man lang trauma na mangyari. Kagaya nung sinasabi, may trauma na yung anak mong lalaki. Sa'yo, maliit pa lang. Paanak-anak ka. Tapos ibang bubuhay. Anong silbi mo? So, ibig sabihin, itong bahay na to, ang mas may karapatan dito si Joanna. Ha? Naintindihan mo? Kung hindi mo magagawa yung trabaho mo, si Joanna ang titira dito. Ha? Kailangan ipakita mo na isa kang tatay ng mga anak mo. Kailangan ipakita mo sa kanila yung pagmamahal mo, yung pagkukulang mo. Kasi kung hindi mo magagawa yan, hindi ka matatawag na tatay ng mga anak mo. Malayo ang loob ng anak mo. Then mo kayang harap-harapan sa'yo, magsasalita ng hindi ng laban sa'yo. Hindi kaya yun ng isang anak kung maganda ang turing mo sa kanya. Ilang beses na rin kami nag-away sa nubalichis niya dahil sa pagkalasing. Diyos ko, ilang beses na. Ano ba So pinasa yun yun? po, nagbigay po tayo ng nagbigay po tayo ng 1,000. Pagimkin, saka meron tayo isang sakong bigas at saka mga grocery. Kaya maraming salamat po sa inyong lahat, sa mga sponsor. Thank you. Naipon-ipon po natin ng pera. Thank you very much kay Ate Ruby na nagpadagdag, pambili ng mga gamit dito at saka si Ma'am Amabela Reyes na nagbigay ng pandagdag sa mga gamit. Kaya nakabili tayo ng higaan, saka yung mga balde at saka yung basta yung mga gamit, lamisa, ganyan, nadagdag natin dyan. Kaya thank you sa inyong lahat, sa lahat po na tumulong dito sa bahay, si Ate Charma, Ate Tats Walker, Kuya Danny Makasait, Ate Solvinis, at saka si Tileni. Hindi, si Ate Lini ay dito naman sa pagkain, no?
nagbigay siya ng 4,000 sa pagkain. So, dinagdagan po ni Mama Bella para din sa pagkain. So, thank you sa inyo lahat. At sa lahat sa aking mga kaibigan, hindi ko na kayo may isa-isa. Thank you very much sa inyo lahat. Alam ko, mabubuti kayo. Mababait kayo sa mga ating mga tinutulungan. Ingat kayo kung saan kayo naroon. God bless! Thank you!